pagtitipon is about the kingdom. No? Yan ang kailangang ipasok natin sa ating kokote. No? Ano yung kokote? Sa ating isipan. Na tayo ay nagsiserve kay Lord bilang mga kingdom citizen. Hindi bilang mga religious members ng isang organization. Kasi iba ang mindset ng religious person. Iba rin ang mindset ng kingdom citizen. Okay? Kaya nakita ho natin na sa awit natin ito, mayroong term na ginamit, yung kingdom authority. Sapagkat yun ang magiging paksa natin sa umagang ito. Kingdom authority na mababasa natin sa Book of Genesis chapter 1, 26 to 28. Ang sabi sa inawit natin, yung kingdom authority flow from His throne unto His own people. No, ito'y dumadaloy mula sa trono ng ating Panginoong Jesucristo papunta sa kanyang mga mamamayan ng kaharian. Okay? Mamamayan ka ba ng kaharian? Tingnan mo nga kung ganyan umupo ang kingdom citizen. Pagka-religious ba ang iyong pagkakaupo o pagiging parang anak ng hari? Tingnan mo nga. Kapatid, paano umupo ang anak ng hari? Ganyan ba yan? At parang aantok-antok pa ang anak ng hari? Pwede ang mga religious person, di ba? Pasandal-sandal at mamaya papikit-pikit na. Pero yung kingdom citizen, hindi ganon. Okay? Yan. Alam niyo, may mga protocol yan pagkahaharap ka sa hari. Binibriefing sila. Hindi pwedeng kung ano-anong gesture na lang ang pupwede pag nasa harapan ka ng hari. Alam niyo po ba yun? Na before na ang sino man ay humarap sa hari, no, lalo na dito sa England, yung monarchical, at maging panahon pa ng ang France ay under the monarchical system, bago nagkaroon ng French Revolution, na kung saan ay tinanggal ang lahat ng mga noble person sa France. Kaya ngayon, ang namumuno ay presidente. Nawala ang monarchical system sa France. Ang tawag doon ay France Revolution. Pero hindi nangyari yun sa England. Na-save ang England because revival broke out at ang kinasangkapan ng Diyos ay si John Wesley. Kaya sa buong Europe ay halos nagkaroon ng tinatawag na revolution, lahat ng mga kingdoms ay ibinagsak. Pero tanging England ang nanatili na hanggang ngayon ay monarchical. Meron silang hari, meron silang prinsesa, may mga prinsipe sila. Sapagkat nasagip sila ng revival na kinasangkapan si John Wesley. Paano nga naman ikaw ay mag-aaklas laban doon sa namumuno kung kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa puso ng mga tao? Ang pagsuway sa leader, ang pagtuligsa sa leader ay kagagawan ni Satanas. Yan ay ugali ni Satan dahil si Satan, kaya nga ibinagsak siya Hindi siya nagpasakop sa Diyos. Kaya si Satan ay tinawag na Satan. Dati ang kanyang pangalan ay Lucifer. Napakagandang pangalan ng Lucifer kung titignan niyo sa Bible. The Shining One. Yun ang Lucifer. Kaya lang naging Satanas. Na ang tawag, Satan, means adversary. Naging kalaban o kaaway ng Diyos dahil hindi siya nagpasakop sa pamumuno ng Diyos. So nakita ho natin mga kapatid na itong pag-aaralan natin ito ng kingdom authority ay hango po yan sa kingdom terminology. At saan natin matatagpuan yung kingdom authority? Nasa Book of Genesis chapter 1 verse 26 hanggang verse 28. Kung kayang basahin ng inyong mga mata, ay atin pong basahin. Ang sabi ng verse 26, Then God said, Let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle,
over all the earth and over every creeping thing that creeps on the earth. Verse 27, so God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Verse 28, then God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. Saan ko nakuha ang topic na kingdom authority? Doon po sa 2 beses na minention sa text natin. Kasi sa pagdidetermina kung anong title mo, kailangan unawain mong maigi ano yung mga mahalagang wordings na inulit doon sa verse na yon. Nagagamitin mo bilang pangturo mo. At yung salitang dominion ay inulit. Maging sa ibang translation, to rule ay inulit. Kasi siya yung dominant na binabanggit dito na kung saan ay ang tao ay binigyan ng dominion upang kanyang pagharian ang mga bagay na nilikha ng Diyos. Sa verse 26 ay mababasa nyo sa New King James, maging sa New International Version, ang sinabing ng Diyos, let have dominion. Verse 26 yun. Tapos inulit pagdating sa verse 28, and have dominion. So, pag ang isang salita, lalo na kung ito ay makikita mo na pinaka-dominant word siya sa lahat, inulit ng Diyos, pagtuunan mo ng pansin kasi may mensahe siyang pinararating dyan. Kaya, yung salitang dominion na yan, dyan po nakuha yung salita natin na kingdom authority. Dahil yung word na dominion, sa Hebrew word ay rada, na ito'y tumutukoy sa pamumuno ng isang hari. Okay? Pamumuno ng isang hari. Pero bago natin pag-usapan ang patungkol sa kingdom authority na ibinigay ng Diyos sa tao. Ulitin ko ha. Ang kingdom authority ay ibinigay ng Diyos sa tao. Tingnan mo ang katabi mo. Mukha bang hari? O mukhang hampas lupa? Hinampas na lupa? Parang ganon. Pero sinabing hampas lupa, sabihin parang mababang uri ng tao. Di ba? Tingnan mo muli siya, kapatid. Mukha ba siyang hari? Mukha bang makapangyarihang tao? O mukhang basang sisiw ang katabi mo? Mahalagang pag-aralan natin ito sapagkat magmumulat yan ng mata mo. At dito makikita natin na una, ang tao ay nilikha ng Diyos sa 2 bagay. Una, nilikha niya ang tao sa kanyang image. Ano ang sabi ng Bible? Then God said, let us make man in our image. Sino ang kausap ng Diyos dito? Ang mga anghel ba? Na lilikain ang tao ayon sa kanyang larawan? Larawan ng anghel at larawan ng Diyos? O ang kausap na rito ay isa sa persona sa tinatawag na Trinity? Ang kausap dito ng Father, walang iba kundi si Jesus at ang Holy Spirit. So dito po, yung salitang as, yan ay possessive pronoun, ngunit yan po kapatid, ay tumutukoy sa plurality ng Diyos. At ang sabi ng Diyos, then God said, let us make man in our image. Ano yung image na kung saan ay nilikha ang Diyos? Na kung anong itsura mo, tingnan mo katabi mo, ganyan ba si God ang itsura niya? Ha? Kung ano itsura ng tao, yun ang larawan ng Diyos na nakikita sa tao? Hindi po. Ang image ay sa Hebrew ay chelem, na ito'y tumutukoy sa moral characteristics and moral qualities ng Diyos. Hindi po physical.
Kaya nagkakaroon ng interpretation. Kaya yung tao sumasamba sa mga rebulto, akala yun yung larawan ng Diyos. Dahil physical image siya, nagkakamali po ang lahat. Yung pong salitang image na yan, mga minamahal, ay makita ho natin na ito ay hindi tumatalakay sa physical image ng Diyos. Why? Because God is a spirit. Ang Diyos ay espiritu. Kahit i-google mo pa, pag sinabing spirit, wala po itong anyo. Wala siyang anyo. Ang espiritu. Walang mata, walang tenga. Spirit yan eh. Intindihan niyo po ba ako? Siyempre sa katabi mo, naintindihan mo ba yung nangangaral? Ang espiritu ay wala pong anyo yan eh. Pero dito nakita natin na ang nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Ngunit yung larawang yun tumutukoy sa moral characteristics ng Diyos. Example ng moral characteristic ng Diyos, ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Di ba may awit na gano'n? Ang Diyos ay mabuti. Di ba may awit na gano'n? Hindi nyo? Parang hindi nyo alam na ang Diyos ay mabuti. May awit na ganun. So, nang likain ang tao, yung karakter ng Diyos na mabuti, yun ang inilagay niya sa tao. Bakit? Sapagkat ang tao ang nagre-represent sa mundo, sa Diyos na hindi nakikita. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay representante ng Diyos na hindi nakikita. Na sa pamamagitan mo, makikita ko ang Diyos. Tingnan mo ang katabi mo. Nakita mo na ang Diyos. Diyos ba yung katabi mo? Hindi po. Hindi po. Doon sa kanyang pag-uugali, makikilala mo ang Diyos sa pamagitan niya. Kaya nga moral qualities of God. God is good. God is gracious. Mapagbiyaya. Kahit marami kang nagagawang pagkukulang, pinapatawad ka pa rin ng kapwa mo. Kahit paulit-ulit na gumagawa ng hindi maganda sa iyo, bati pa rin kayo. Why? Sapagkat nasa Kanya yung katangian na yun ng Diyos. Amen? At kahit na ikaw, kapatid, ay gumagawa ng mga bagay na hindi ka dapat kaawaan, pero kinaawaan ka pa rin ng kapwa mo. Bakit? Nakikita dun sa kapwa mo, sa katabi mo, yung pagiging merciful. Kasi ang merciful ay isa po sa moral qualities ng Diyos. Yun po yung image na ibinigay niya sa tao. Naunawaan niyo ako? Sabi sa katabi mo, naunawaan mo na. Kaya hindi siya physical na anyo, na kung makakita ka ng kapangit-pangit na tao, sabihin mo, grabe naman ang itsura ng Diyos. Karimari-marim, kahindik-hindik. Huwag mong titignan sa physical. Hindi physical, yun pong image. Ulitin natin, hindi siya physical. Siya po'y tumatalakay sa moral characteristics and moral qualities of God. Kaya dito, nang lalangin ang unang tao, ang tao po ay perfect. When Adam was created, the first man was created, he was created perfect, ang tao. Perfect in holiness, perfect in love, perfect in righteousness, and perfect in integrity. Bakit? Kasi nasa kanya yung image ng Diyos. Intindihan niya po ba ako? Pero nawala yun sa tao. Nabahira ng kasalanan ang tao. At nawala yung mga moral qualities na yan sa tao.
yun pa lang sa book of Genesis, the book of beginnings. The meaning of Genesis is beginning, pasimula. At doon pa lang sa paglalalang sa unang tao na nilikha ng Diyos, ay inilalatag na sa atin ngayon kung ano ang talagang plano at layunin ng Diyos sa tao. Ang layunin pala ng Diyos sa tao ay ipakita sa mundong ito ang magandang katangian ng Diyos. Ngayon, nabahira ng kasalanan. Kailangang bumaba ang second person of the Holy Trinity, si Jesus Christ, upang tubusin sa kasalanan ang tao. At yung image na nawala ay ibalik. At tunay na mahayag ang image ni Jesus Christ sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa Roma 8, talatang 29, ay mababasa ninyo. Ito, babasahin ko po kapatid. Ang Romans chapter 8, verse 29. Ano ang sabi ng Diyos? Kilala na ng Diyos ang mga pinili niya. Ibinukod niya sila para maging katulad ng anak niya. Para ang anak niya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. So, ang layunin ng Diyos ay para ibalik yung nawalang moral characteristic and moral qualities ng Diyos. Kaya nakakilala ka sa Panginoon. Tinanggap mo si Jesus. Ang tanong, nasa iyo na ba yung mga katangian yan ng Diyos? Ikaw ay nagiging merciful. Kaya kahit anong kulit ng kapwa mo, lagi kang nagpapatawad. Ikaw, kapatid, ay nakitaan ng kabutihan dahil yung karakter ng Diyos na kabutihan ay ibinalik sa iyo. Dahil wala pong mabuti, wala kahit isa. Sabi ng Roma 3:10, there is none righteous, no, not one. And for all have sinned and fall short of the glory of God. So walang taong mabuti. Pero nagiging mabuti ang tao pag ang tao ay kumilala at tumanggap kay Jesus Christ. At si Jesus Christ papasok sa kanyang puso at siya'y magiging mabuti. Hindi dahil sa kanyang ginawa, kundi dahil sa ginawa ni Christ sa buhay niya. Kaya siya ngayon ay mabuti na. Kaya kung meron din lang taong gagawa ng mabuti, yun yung mga taong tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Walang makakagawa ng totoong kabutihan sa kapwa niya. Wala. Ang tanging makakagawa lamang yun ng totoong kabutihan sa kapwa ay kung meron kang Jesus sa puso mo. Kasi ito nagdaang eleksyon, ang daming politiko gumawa ng mabuti. Anong layunin? Para iboto sila. Masama yun. Amen? Nagbibigay ng bigas, nagbibigay ng tigwa 1,000, mabuti yun. Pero masama ang layunin. Bakit? May sariling kapakinabangan. Mali sa harapan ng Diyos yun. Kasalanan yun. Amen? Amen po ba? Walang nag-amen sa akin Di ba? Di ba mga kapatid? Ang daming gumawa ng mabuti. Pero ang lahat ng kabutihang yun, may pansariling hangarin. Rejected kay Lord yun. Kaya kung ikaw laging nililibre, dahil isang balang araw ay magre-request siya sa iyo ng isang bagay na hindi mo kayang tanggihan. Dahil pag kinwenta mo yung lahat ng mga binibigay niya sa iyo, nako, ang dami na nito. Tapos may hihidingin siya sa iyong isang bagay, mahihiya ka ngayon na tumanggi. Anong tawag doon? Hindi utang. Witchcraft, pangkukulam yun. Oo, kasi ang pangkukulam ay pagkukontrol sa tao. Paano ka kukontrolin? Ililibre kita parati. Diba? Ba't nagugulat kayo? Hindi nyo alam na ganun? Pangkukulam po yun. Spirit of witchcraft yun. Lagi kitang ililibre. Buti sana kung yun ang lilibre sa'yo, may karakter ng Diyos. Na wala siyang ibang motibo, kundi talagang manlibre. Kaya ang tawag sa kanya ay si Brother Libre. Si Sister Libre. Pero wala siyang ibang ididemand sa'yo.
Pero pag nag-demand na, hindi ka na makatanggi kasi nahihiya ka. Ang dami ng inabot sa'yo. Amen? Yun. Ang kaibahan lang dito sa tao, kaya nga mababasa ninyo sa Awit 8 talatang 5. Psalm 8 verse 5. Ang sabi, for you have made man a little lower than the gods or the Elohim, o a little lower than the gods. Nilikha ang tao na mababa ng kaunti sa Diyos. Yung heavenly beings. Pag tinanslate, tinignan nyo sa Hebrew yung heavenly beings na salita, Elohim. Yung salitang Elohim, ginagamit na titled sa Diyos eh. Kaya pag tinanslate sa ibang translation ng Biblia, nakalagay, you made him, ang tao you made him a little lower than the gods and crowned him with glory and honor. Isabihin, bagamat tayo ay may image ng Diyos, pero hindi tayo katulad ng sa Diyos. Dahil tayo may moral characteristic ng Diyos. Pero yung Diyos, hindi lang may moral characteristic, meron siyang natural attributes na wala sa atin. Ano yung natural attributes ng Diyos? God is eternal. Hindi naman tayo eternal eh. God is omniscient. All-knowing ang Diyos. That is the natural attributes of God. Wala tayo nun. God is omnipresent. Ibig sabihin, present everywhere. Hindi yung present ka ngayon sa bahay, nandun ka din. Sino sa inyo ngayon nasa bahay? Pwede isip mo, nasa bahay, pero nandito ka physically. Di ba? Yun. So, yun ang pagkakaiba natin. Tayo nilikha ayon sa image ng Diyos, but not necessarily kapantay natin ng Diyos. Tayo ay mas mababa ng kaunti kaysa sa Diyos. Kasi ang nasa atin ay ang kanyang moral qualities. Tanungin mo ang katabi mo. Sabi mo sa kanya, nakikita mo ba sa akin ang pagiging mabait? Tanungin mo katabi mo. Nakikita mo ba sa akin ang pagiging maawain at mapagmahal? Tanungin mo katabi mo. Ba't ayaw mong tanungin? Baka nahihiya ka pa. Marami dito mahiyain eh. At ang ikalawa, dako tayo sa ikalawa na pagkakalika ng Diyos sa tao. Mahalaga kasi ito eh, bago tayo dumako sa dominion. Okay? Yung kingdom authority. Kasi ito muna ang nauna eh, bago yung let them have dominion eh. Magkaroon muna ng image. At ikalawa ay likeness. Magkaiba po yung image at saka magkaiba yung likeness. Yung image kanina sa Hebrew ay chelem. Yung likeness ngayon, ito ay demute. Na sa Hebrew na ang kahulugan niya is to function like God. Ano ang Diyos? At ang sabi rito, ang Diyos ay isang uri ng espiritu pero nagsasalita. Speaking spirit. Yun ang Diyos. Pag nagsalita siya, nangyayari ang lahat ng bagay. Pag siya'y bumitaw ng salita, nagkakaroon ng creation. May nangyayari at may nagaganap. At makita ho natin dito, mga kapatid, na ang Diyos, ibinigay yan sa tao. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit nabibigla ka minsan. May mga sinasabi ka, nagugulat ka, bakit nangyayari? Minsan sa buhay mo nangyayari. Sabi mo, kamalas-malas mong tao. Ngayon, namamalas ka nga. Ano ba yan? Diba? May mga binabanggit kang negative words. Nangyayari. Tapos sinasabi pa sa tao, sana mamatay ka na. Balitaan mo kinabukasan, patay nga yung tao.
akong ganyan nakausap. Sabi nila, anong sikreto, Pastor Perdi? Bakit pag lumabas sa bibig ko, nangyayari? Kasi hindi naintindihan yung Book of Genesis. Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang image at ayon sa kanyang likeness. So, God is a tongue-speaking spirit. Tingnan nyo, nung nalangin ng Diyos ang tao, kumuha siya ng dust. Ano sa Tagalog ang dust? Abo. Tapos, ito ay kanyang pinagputik. And then, dinisenyo niya yung physical na katawan ng tao. Ngayon, ito ay, kung kayo nung araw, naglalaro pa ng mga clay, no? Mahilig tayo nung bata pa ako niyan, gumagawa din ako ng tao nung araw sa clay, tapos ibinibidad ko sa araw, nagiging matigas na siya. Ganun po. Ngayon, nagsasalita ba yung clay na yan? Hindi. Pero binigyan ng Diyos ng pagsasalita. Anong ginawa ng Diyos? Hininghan niya ng buhay. Nang hingan niya ng buhay, pumasok yung chelem, yung image ng Diyos. At pumasok din yung demute, yung kakayahan na magsalita dun sa tao. Kaya ang tao ay naging isang kaluluwa o espiritong may buhay. Yan po, mga kapatid, sa Genesis chapter 2, verse 7. Kaya makita ho ninyo, ang Diyos pag lumikha, hindi siya halos gumagamit ng kamay. Salita. Kasi yun yung doon nare-release ng Diyos ang kanyang power through speaking. Sa Genesis chapter 1, verse 3, God said, "Let there be light." And there was light. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga ng liwanag. Genesis 1:6, and God said, "Let there be an expanse in the midst of the waters and separate the waters from the heavenlies." At nagkaganon nga. Genesis 1:6. Tignan nyo, and God said. Genesis 1 verse 9. And God said, "Let the waters under the heavens be gathered together into one place." At ang sabi diyan, "And let the dry land appears." Nangyari nga, nagkaroon ng lupa. So ang lupa galing sa spoken word ng Diyos. Hanggang po dumako tayo sa pinaka-last, meron pa, 10 yan Genesis 1:29. And God said, "Behold, I have given you every plant yielding seed." Binibigyan tayo, kapatid, ng mga pagkain na galing sa mga seeds. At ang sabi dito ay lahat ng yan ay tumubo. At nangyari nga sa pamagitan ng pagsasalita ng Diyos. So, 10 verses po mababasa ninyo sa Book of Genesis na sinabing God said. So, gumagawa ang Diyos ng mga himalang bagay sa pamagitan ng kanyang sinasabi. So, God spoke first before things were created. Ang sabi ng Bible, man was created in the likeness of God. Tayo rin ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Like a tongue-speaking spirit. Tayo po ay tongue-speaking spirit. Espiritu po tayo. Meron nga lang tayong katawan. Itong pagkakaiba sa mga demonic spirits. Sila espiritu pero wala silang physical body. Tayo kakaiba ang pagkalalang ng Diyos sa atin. May espiritu tayo, merong pangkaluluwa at nakatira sa katawang lupa. Mababasa niyo po yan sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. Na ang sabi diyan, may God Himself, the God of peace, sanctify you true and true. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. So, binanggit ni Paul, may your whole spirit,
soul and body be kept blameless at the coming of the Lord. Mahalaga sa Bible yung first mention. Na ang first mention niya, hindi, may your body, soul and spirit be kept blameless. Sa science, inuuna ang body. Tapos yung soul. Tapos yung spirit. Pero dito sa Pauline theology niya, inuuna niya sa pagdidescribe patungkol sa essence ng tao, spirit siya. Merong soul at nakabubuhay sa katawan. Kaya ang tao ay espiritu. Naunawaan niyo po ba ako? Sino dito walang espiritu? Kaya tayo ay spirit being. Pero ang difference natin, meron tayong soul. Ang soul, nariyan, nakapaloob ang intelligence, nandyan ang will, at nandyan ang emotion sa soul. Sa body natin, tignan mo lang katabi mo, yan ang katawan. Bahay yan, hindi siya yan. Akala na pagkakamalan kasi natin, na yung ating physical body, pag dumarap ka sa salamin, ikaw yun. Hindi ikaw yan, bahay lang yan. Parang pag tumingin ka sa bahay, may ibang disenyo ng bahay, may magandang bahay, medyo lumalumang bahay, may sira-sirang bahay. Parang ganun din sa katawan ng tao. Di ba? Tingnan mo katabi mo, nagagandahan ka, magandang bahay yun. O, tingin ka sa kanan mo, may nakita ka, parang squatter na bahay. Yan. Pangit yung itsura niya. Physical, bahay lang yun, pero hindi yun, kapatid, ang siyang tunay na pagkatao niya. Ang tao ay espiritu. Kaya dito makita ho natin yung order of importance ng and superiority that man is a spirit being, has a soul, and lives in a body. Ngayon, ang sabi, God created us after His likeness, like a tongue-speaking spirit. Kaya when God speaks, things are created. So you have that ability also that when you speak, things are happening. Meron ka din na ganyang kakayahan. Pag nagsalita ka, pwedeng nagaganap ang mga bagay. At yan ay nakasulat. Sinulat ni Solomon yan sa kanyang wisdom. Proverbs 18 verse 21. Ano ang sabi? The tongue has the power of life and death. Ang dila daw ay may kapangyarihan sa buhay at kamatayan. And those who love it will eat its fruit. Tingnan ninyo. And the tongue has the power of life and death. Pwedeng makapagbigay ng buhay at kamatayan. Pwedeng gumanda ang buhay mo dahil sa dilang ginagamit mo. At pwedeng pumangit din ang buhay mo. At ang sabi kapatid, at sila na nagmamahal na magsalita ng masama o ng mabuti, kakainin nila yung bunga nun. Ano ibig sabihin ng kakainin nila ang bunga nun? Ibig sabihin, if you love speaking negative words on yourself, nang mangyayari sa iyo yun. Magaganap sa iyo. Kaya sinasabi mo lagi, ikaw ay walang kwenta, ikaw ay pangit, ikaw ay hindi matalino, wala kang pag-asa sa buhay. Sinasabi mo yon sa sarili mo. Ganun ang iyong future. Ganun ang mangyayari sa buhay mo. At pag sinasabi mo yun sa kapwa mo, sa katabi mo, no? Wala kang kwentang tao. Kapatid, yan po ay importante. Kaya nga, alam ng Diyos yung power ng speaking kasi binigay ng Diyos sa tao yan eh. Ganyang kakayanan. Alam ng Diyos. Kaya si Jesus Christ, nung mapunta rito sa lupa, nagturo siya. Sabi niya, bless, don't curse. Kasi alam niya yung kapangyarihan ng bibig. Ang sabi, magpala ka, huwag kang susumpa. Bless those who curse to you. Pagpalain mo sila ng mga sumusumpa sa iyo. Kasi may power yung mga salitang hindi maganda at papaano mo ito babanggain. Pag sinabing pangit ka, huwag mo sabihin pangit ka rin. Kasi pareho kayo magiging pangit. Pag sinabing pangit ka, i-bless mo siya.
diniklara ko, magandang maganda ka, guwapong gwapo ka. Ganon. Lagi mo siyang i-oppose sa mabuting bagay. Minura ka, kapatid. Kung ano pinagsasabi sa'yo, ikaw daw ay napakasama ugali. Nabalita sa'yo yun. Huwag mong sasabihin, mas masama ugali niya kaysa sa akin. Pareho kayo mangyayari yun. Kasi, ginagawa ninyo na nag-aaway kayo. Dapat ikaw tinuro ni Jesus Christ. Pag nagsalita ng negative sa iyong isang tao, babanggain mo siya ng positibong bagay. Ganun, masama ako. Diniklar ko naman sa kanya, siya ay napakabait na tao. Siya ay maunawaing tao. At siya ay mapagmahal na tao. Tapos makarating sa kanya, alam mo na sinabi mong siya ay masamang tao, sabi sa iyo, napakabait mo daw. Amen? So, sinasalag mo kasi bumabalik sa kanya yun. Yun po, tinuturo po yan. At isa po sa pamaraan ng Baal worship ay yung pagka-curse sa tao. Sa Old Testament po yan, kaya lang matatagalan ako pagka dinitil ko yan. Merong silang Baal worship na sa pamagitan ng kanilang Baal worship, nagka-curse sila sa tao. At yung ginagawa naman ng mga Israelites na kina-curse sila, binibless naman nila yung tao na nagka-curse sa kanila. Kaya kung may nagkakalap ng masamang chismis sa iyo, huwag mong gagantihan ng masama. Tinuro ni Jesus Christ yun. Dapat gantihan mo siya ng mabuti. Dahil hindi mangyayari lahat ng diniklara niya sa iyo. Because man was created in the likeness of God like a tongue speaking spirit na pag nagsalita ang Diyos, nagkakaroon ng buhay at nangyayari. Ngayon, kailangan masalag mo yun sa buhay mo. Kaya pag nagpipray ka, Lord, hindi ko alam kung sino ang mga taong halos minumura ako, nagkita ng masama sa akin. Sino man sila, Lord, i-bless mo lalo ang buhay nila. Nagugulat ka, yung nagka-curse sa'yo, pinagpapala ka pag kita galit lalo. Kano? Hindi tumatalab. Dahil nga sa kinukonta mo siya ng blessing. Tinuro ni Jesus Christ yun eh. Bless and do not curse. Pag sinumpa ka, pagpalain mo. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid, kung ako'y pipintasan mo, sasabihin ko naman sa iyo, ang magaganda mong katangian. Yun. Nakuha mo na? Sabi mo sa katabi mo, nakuha mo na? Ayan. Praise the Lord. Kaya pag magpipray ka kay Lord, laging ganun. Kasi hindi mo alam eh. Nasa isang kwarto pala yung tao, halos pinagmumura ka. Maraming sinasabi sa'yo, sana maghirap yung taong iyan. Hindi mo alam. So, nagpipray kang personal, Lord, lahat ng mga taong nagsasalita ng masama sa akin, pagpalain mo ang buhay. Hindi tatalabo lahat ang anumang sinabi niya sa'yo. Dahil blessing yung ipinapalit sa Kanya. Okay? Ayan. Yung nakasimangot dyan, pakikalabitin mo, sabi mo sa kanya, okay ka lang? Kaya nakita natin, pag inunawa nating maigi yung NIV, yung Genesis 1:26, pag binasa nyo po yan, ang sabi, let us make man after our image and likeness. Ang continuation niya, so that they will rule over the fish of the sea. Yung rule, yung dominion. So, paano magdo-dominion? Kailangan taglayin yung image ng Diyos at saka yung likeness ng Diyos. Hindi po pwedeng mahayag sa iyo agad yung dominion, yung paghahari sa mundong ito. Katangian ni Satanas na nakikita sa iyo, hindi yung moral qualities ng Diyos. Tapos, speaking spirit ka nga, ang problema, puro namang masasama ang sinasabi mo. Dapat positive. Sabi mo sa katabi mo, dapat positive. Sabi mo sa katabi mo, kung lalaki yan, pagwapo ka ng pagwapo. Kung babae yan, paganda ka ng paganda.
payaman ka ng payaman, paunlad ng paunlad ang buhay mo. Amen? Learn to speak positive sa tao. Learn to speak positive. At saka mahahayag sa'yo yung dominion, yung kingdom authority. Kaya maintindihan niyo po yan eh. Okay, so dako tayo kapatid sa kasunod na nasaan na ba tayo? Why God created man in His own image and likeness? Bakit nilikha ng Diyos ang tao? Ang tanong, bakit ka nilikha? Napagwari mo ba bakit ka nilikha? Hindi para sumamba lang sa Diyos. Maganda yung pagsamba, pero that is not the prime motive o primary objective kung bakit nilikha ang tao. Para maglingkod kay Lord. Maganda yun, pero that is not the primordial objective kung bakit nilikha ang tao. Mababasa natin dito sa Genesis 1:26. NIV, then God said, let us make mankind. Tingnan niyo, magulat kayo. Sa NIV, sa ibang translation, man ang ginagamit. Pagdating dito sa NIV, mankind. Kasi yung man sa Hebrew ay ish, I-S-H. Yun po ay nasa plural form. Kasi pag sinabing man, di ba sa atin singular eh, M-A-N, man. Ang plural sa atin ay men, M-E-N. Pero dito, yung salitang tao sa Genesis at tinignan mo sa Hebrew ay ish, I-S-H. Parang shortcut ni Pastora Isbel, ish. Si Ishbel, ish, I-S-H. Nasa plural form po siya. Hindi tumutukoy sa isang tao lang. Nagre-represent po siya ng millions of people. Isang tao lang, pero nandito sa kanyang loins ay millions of people. Parang si Abraham. Nag-iisa siya na humarap kay Melchizedek at nagandog ng kanyang tithes. Pero sabi ng Book of Hebrews, nang mag-offer si Abraham kay Melchizedek ng kanyang tithes, nag-offer din daw si Levi. Yung apo niya, hindi pa tao si Levi. Pamport si Levi lumabas eh, kasi si Abraham nagkaanak. Ang anak niya si Isaac. Tapos si Isaac nagkaanak kay Jacob. So, ikatlong generation from Abraham. Si Jacob nagkaanak lang 12. Doon lumitaw si Levi. At ang sabi, si Levi daw ay nag-offer na rin ng tithes kay Melchizedek. Paano nangyari yun? At the time na nag-offer si Abraham, si Levi ay nasa loins ng kanyang ninunong si Abraham. Nakita ng Diyos isang tao pero binubuo ng napakaraming tao. Tindihan niyo po ako. Ganon din kay Adam. Kaya pala, hindi siya singular form. Yung man ay hindi singular form sa Hebrew, kundi plural form. Ish. Marami. Kaya ngayon, pagdating sa NIV version, ginamit yung mankind. Kasi yung mankind marami. Pero pagugulat ka, pag gumamit ka ng New King James Version, English Standard Version, iba-ibang version, Good News Bible, The Living Bible, man ang ginagamit. Ba't naging mankind ito? Kasi nga, kung hindi mo pag-aaralan yan sa Hebrew, malilito ka. Kaya kailangan meron tayong konting knowledge dyan. Kaya mahalaga nagba-Bible school po ang isang taong gagamitin ng Diyos. Kasi magkakaroon siya ng idea upang lalo pa siyang mapalalim at maintindihan niya ang Bible. So sabi rito, let us make mankind in our image, in our likeness, so that, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky. Ang mga isda ay lumalangoy, minamahal ng Diyos, di kumukupas. Ang mga isda ay lumalangoy, minamahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot
Oh, praise the Lord. Yan. Ang sabi ito, pamumunuan ng tao ang mga isda. At ang sabi, and even the birds in the sky, ang mga ibon ay lumilipad, minamahal ng Diyos, di kumukupas. Ang mga ibon ay lumilipad, minamahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot. Oh, praise the Lord. Amen? So sabi rito, pamumunuan natin ang mga ibong lumilipad. At hindi lamang sila, pati raw po over the livestock. Ito po kapatid, mga tupa, mga kambing, mga cows, at iba pang mga hayop, at kasama na ang mga wild animals. Mga tigre, mga leon, mga leopard, at iba't iba pang mga wild animals. And overall, the creatures that move along the ground. So nakita ho natin ang layunin kung bakit nilikha ang tao ayon sa wangis at ayon sa image ng Diyos. Upang yung dominion ay mahayag sa tao. So the very reason why you exist is to take dominion. Ang dahilan kung bakit ka naging tao ay para mamahala. Alam mo na, ikaw kapatid ay naging tao para mamahala. Tingnan ho natin kapatid, ang salitang dominion. Next slide, ang salitang dominion sa Hebrew ay rada, which means to rule. Another meaning, to govern. Ibig sabihin, maging gobernur. Ang tao ay nilikha ng Diyos para maging gobernur. Hindi na kinakailangan tumakbo ka para maging gobernur. Dito pa lang sa Bible, pinlano na ng Diyos na ang tao ay maging gobernur at maging manager. Sa mga nangangarap maging manager, manager ka na. That is the meaning of dominion and to control. Anong tawag yan? It's a kingdom authority from God. Ang sabi ng Diyos, and let them have dominion. Let them rule. Ibig sabihin, let them govern. Let them manage and let them control over all God's creation. So yung dominion ay nakabatay sa image and likeness that He gave to man. At papaano in-impart ng Diyos ang kanyang image and likeness sa tao? When God breathed in His Spirit on man's body, the image and likeness of God was imparted to man. Hindi yung basta nilikha nila ng Diyos at yung image nandun na agad. Hindi po. Hiningahan niya ng kanyang buhay. Genesis 2:7, pakita natin ang slide. The time came when the Lord God formed a man's body from the dust of the ground and breathed into it the breath of life, and man became a living person. So yung espiritu mula sa Diyos, pumasok sa katawan ng tao, at doon sa hininga ng Diyos na yon, yung image and likeness ay na-impart o nalagay, napunta sa tao. At ano ang layunin para pagharian ang mundong ito? Gusto kong i-announce sa iyo, isa kang hari. Kung hari ka, dapat meron kang kingdom. Hindi pwedeng hari ka, wala ka namang pinamamahalaan. Wala kang kaharian. Meron bang hari na walang kingdom? Ano yung kingdom mo? Next slide natin. Please. The planet Earth is a colony of the kingdom of God. Tagalogin natin. Ano ibig sabihin ng colony? Ang planet Earth ay colony of the kingdom of God. Ibig sabihin, ang mundo ay extension ng kaharian ng Diyos sa langit. Itong lupa, itong mundong kinalalagyan natin, ay extension
ng kaharian ng Diyos sa langit. Naintindihan niyo yung sabihin ng extension. Halimbawa, papagawa ka ng extension. Gusto mo yung magkaroon pa ng malaki pang kitchen. So magpapa-extend ka. Gagawa pa ng kitchen doon. So lumawak yung kitchen mo. Yun. So pero yung kitchen na yun, part yun ng bahay. So part siya ng kaharian ng Diyos. Kaya ang tao ay inilagay ng Diyos sa mundo upang ito ay kanyang pagharian. Sa ayaw o sa paniwalaan mo o hindi yan, ikaw ay isang hari. At ang iyong pinaghaharian ay ang mundong iyong kinalalagyan. Ibinigay sa tao ang paghahari sa lupa. Awit 115 talatang 16. Yan. Read Psalm 115 verse 16. Basahin natin yon. 1, 2, 3. The heavens, sabay-sabay tayo. Sabi mo, hari, sit erect. Yan. Okay. Ready? 1, 2, 3. The heavens belong to the Lord, but He has given the earth to all mankind. Ang langit daw, yun ang para sa Panginoon na pinagharian niya. Pero ang mundo, ibinigay niya sa mga tao para pagharian. Kaya diyan pumapasok yung prayer. Kasi hindi makikialam basta-basta ang Diyos dito sa lupa. Kung hindi mo siya iimbitahan na gumalaw, magkaroon ng interference ang Diyos. That's why prayer is needed. Yung taong hindi nagpipray, kaya feeling mo parang hindi nakikialam si Lord. Parang ikaw na lang. Lord, kailangan kita. O sabihin mo kay Lord. Tapos makikialam si Lord. Kasi si Lord, He is bounded by His own rule. Sabi niya, ang langit akin, ang mundo sa inyo, mga tao. Bahala kayo dyan. Amen? Pero kung gusto niyo akong makialam, ask me. Pray. Kaya si Jesus, when He was in human form, laging nagpipray siya kay Father. Bago siya mag-minister, nagpipray siya. Inaas niya, kumilos si Father sa gitna nilang lahat. Kasi, kung hindi mo hihingin sa Father, hindi makikialam si Lord sa buhay mo. Amen? Ayan. Naniwala ka na ba, kapatid? Ang tao ay inilagay ng Diyos sa mundo upang maging representative ng Diyos bilang co-ruler. Representative ka ng Diyos, ikaw ay hari. Parang sa Pilipinas, naalala ninyo nung sinakop tayo ng Spain, nagpunta dito si Ferdy Magellan, kasama sila, pati si Miguel de Legazpi ay nagpunta rin dito. Tapos, sila, kapatid, ang namuno sa bansa natin. Ginawa nilang colony ang Pilipinas ng Spain in honor ng King Philip ng Spain. Di ba? Representative sila ng Spain sa Pilipinas. Naging colony nila ang Philippines eh. Ganito rin sa mundo. Sa mundo, kung colony ito ng Diyos, extensyon ng paghahari ng Diyos, meron siyang representative. May ambassador siya rito. At sino yung ambassador? Sino yung representative? Ikaw. Sabi sa katabi mo, ikaw ang representative ng Diyos. Amen? At pag pinag-aralan niyo ang pagiging ambassador sa ibang bansa, pag nagsalita siya, boses at tinig yun ng presidente. Ang ambassador, sila yung mga representative natin sa ibang bansa. Pag sila ay nagsalita sa mga bansang doon sila na-assign, tinitake yun na talagang importante yung salitang yun kasi siya nag-represent ng buong gobyerno ng Pilipinas. It is as if ang presidente nagsasalita sa pamagitan ng ambassador. Tayo ang ambassador ng Diyos sa lupa. Pag nagsalita ka, salita ng Diyos yun. Naintindihan mo?
Naunawaan mo yon? Kaya representative. Kaya ang sinasabi ng Bible, ang tao inilagay ng Diyos sa mundo upang ito ay kanyang pagharian. Maging representative ng Diyos. Ang Diyos ang hari ng mga hari. Siya ang hari ng mga hari. Sino yung mga hari? Tayo yun. He is the King of Kings. Sabi ng Book of Revelation, sino yung kings? Tayo yun. Siya yung King of Kings. Naintindihan nyo? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid na hari, huwag kang magpapadown. Ang mundo ang kaharian ng tao. Sabi mo, ang mundo ang iyong kaharian. At meron kang kingdom authority from God. Amen? Roma 5:17. Yan, pinagdiinan ko yan nung last Sunday. Basahin natin ang Roma 5, talatang 17 sa ang salita ng Diyos version. Ito ay sapagkat sa pagsalangsang ng isang tao, naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng taong iyon. Next slide, para continue ang basa natin. At lalong higit sa kanila na tumanggap ng kasaganaan ng biyaya at ng kaloob ng katuwiran. Maghahari sila sa buhay sa pamagitan ng isang iyon, si Hesus Kristo. Sa TLB, nakalagay, sa ibang version, we will reign in life. We who are recipient of God's grace and the gift of righteousness will reign in life. Sa ibang translation, we will be kings in life. Kings in life ang ginamit. Tayo ay magiging hari sa buhay na ito. Wow, hallelujah. Amen? Kaya sabi sa kanila, ikaw ay hari. Ano ang iyong kaharian? Ang mundong ito. At ano ang mga paghaharian ng tao? Una, ang kalikasan. Ang mga ibon, ang mga isda, ang mga nasa ilalim ng tubig, mga lumilipad, mga gumagapang sa ibabaw ng lupa at ilalim ng lupa, mga puno, mga halaman, mga rivers, mga lakes, mga kabundukan, mga lupa, mga bagay na nasa langit. Yan po kapatid ay atin pong dapat na ika nga ay alagaan. Dahil tayo ang governor o manager ng mga nilikha ng Diyos. Kaya dahil po dito kapatid, tayo ay dapat mangalaga sa kalikasan. Mga lalaki, hindi ka dapat ihi ng ihi kung saan. Huwag kang ihi sa pader, sa puno. Dahil bakit? Ikaw ay hari ng sanlibutang ito. Ikaw, kapatid, ang gobernur. Sa iyo ipinagkatiwala ng Diyos ang kalikasan sa lupa. Nakakalimutan to ng tao eh. Kaya ang ibang tao, ihi ng ihi kung saan-saan. Iwasan ng umihi kung saan-saan. Sa pader, sa puno, sa bangketa. Bakit? Dahil ang urine ng tao po, pag yan po kapatid ay pumatak sa lupa, nagkakaroon ng tinatawag na evaporation. Diba? Nagiging gas siya. Tapos umaakyat siya doon sa atmosphere. At siya ay nagiging isang nitrous oxide. At pagdating po doon sa pinaka-itaas, no, sa stratosphere, yung nitrous oxide ay sumasabog at napupunta po ito sa nitrogen oxides. At sumisira ng ozone layer. Ano yung ozone layer? Yan po yung manipis lang siya na tumatakip po sa direct sunlight sa Earth. Yan ang dahilan. Ang dami kasing ihi ng ihi. Kung bakit naandaman natin ang sobrang init, parang direct sunlight na. Ang init sobra. Parang wala na po tayong pumoprotect sa atin sa Earth na ito.
nabubutas yung ozone layer sa kakaihi ng mga maraming mga hari sa mundong ito. Hindi na po proteksyonan ng kalikasan. Amen? Saan ka dapat umihi? Sa CR. Tapos pinaplush. Amen po ba? Huwag ihi ng ihi kung saan. Pati yung ihi ng mga hayop, mga aso, pinapaihi na lang yung alaga nilang aso sa labas. Pag yan po, kapatid, ay pumatak sa lupa, nagkakaroon ng condensation. Kita mo, wala na yung bakas ng ihi. Bakit? Kasi umakyat na siya, naging gas na siya. Yun ang sumisira doon sa ozone layer natin, sa Earth. Yan ang dahilan bakit init na init ka at ang daming mga senior citizen ang nai-stroke dahil sa init. Alam niyo ba yun? Ang daming na-hospital at namamatay ngayon dahil sa sobrang init. Kagagawa ng mga nagpapaihi, ng mga hayop, yan sa kalsada. At kagagawa ng mga hari sa sanlibutan ito, na ihi ng ihi kung saan-saan. Hindi pinangangalagaan ang kalikasan. Amen? Ang sabi tayo, dapat ang mga mag-alaga ng mga yan. Pati mga dumi ng mga hayop. Kung saan na lang nagpapatae. Ay, pasensya na ang salitang tae, Nagpapadumi. Hindi ba? Kasi yan din, pag natuyo yan, naging gas, nag-evaporate po yan Sumisira ng ating kalikasan. Sino mga may alagang hayop dito? Mga kapatid, hari ka ng sanlibutang ito. Pinagkatiwala sa iyo ng Diyos ang mundo. Ingatan mo ang kalikasan. Amen? Ikaw ang dapat maghari. Tingnan niyo, nasisira ang ating kalikasan sa paggawa ng mga subdivision, kaya tinatanggal ang mga puno, di ba? Ang puno malaki na itutulong sa atin. Ang puno. Ngayon, kalbo na ang marami na mga forest. Bakit? Ginawang subdivision. Sinementado na yung mga lupa na dati nun maraming mga tumutubong puno at mga halaman. Kukunti na lang ang forest natin sa bansa natin. Kaya nagkakaganito sa bansa natin. Hindi maayos ang pamamahala ng mga hari sa mundo. Hari ka Tapos, basura. Pagka yung takip o yung balat ng candy, kinain niya yung candy, sinubo niya, yung balat, itatapon na lang kahit saan. Ilagay mo muna dito sa iyong bulsa at maghanap ka ng pagtatapunan. Hindi saan ka tapon ng tapon. Kaya nagbabaha. Di ba? Na hindi mo alam, isa sa mga plastic na itinapon mo ay bumara sa mga main canal dito sa Metro Manila. Kaya pagdating ng malakas na ulan, nagkukos ng baha. Sinisira mo ang kalikasan. Ginawa ka ng Diyos na manager. Manage the resources here on earth. Ginawa ka ng Lord na governor. Ginawa ka ng Lord na hari sa mundong ito. Yan po Hindi nagagawa ng tao yan. Nagkakasala tayo sa Diyos. Ito, kaya importanteng malaman mo yan. Amen? Na napakalaga na yung kalikasan ay iyong ingatan. Lalo na yung mga sa vehicle emission, tindi niyan. Kaya luminis yung, nung time ng pandemic, kasi yung mga, di ba, mga sasakyan, hindi gaanong dumalabas, walang sasakyan. Luminis ang buong Metro Manila sa hangin niya. Balik uli nung matapos na ang pandemic kasi pinahinto noon ang mga pagdadrive ng mga sasakyan. Kasi yung mga emission ng mga gasoline at diesel
kapatid, nagre-release siya ng hydrocarbon na nagpuproduce ng smog. Kaya naalala ko noon, ito lang, nakaraang linggo ata, release ang Quezon City government ng paghinto ng schooling. Kasi dahil grabe yung smog sa Quezon City, halos hindi na makita yung mga buildings. Ano yun hazardous yun sa health ng tao. Kita ninyo? Hindi tinutupad at ginagawa ng tao ang tungkulin niya na sa Book of Genesis, chapter 1. Tungkulin natin lahat yan, mga kapatid. Amen? Pati paggamit ng mga fertilizers at mga pesticides, nag-release sila ng ammonia at mga chemical sa air na sumisira po ng ating kalikasan. See? Kaya nagkakaroon ng climate change. Tayo na rin ang may kagagawan. Amen po ba? Tayo mga tinawag na hari sa mundong ito. Pinamamahala sa atin ang mundong ito. Pero anong ginagawa natin? Sinisira natin ang kalikasan. At ang paghaharian ng tao rin ay ang kasalanan. Roma 6:14. Dapat hindi ka na nadadaig ng kasalanan sa buhay mo. Kailangan natatalo mo ang kasalanan dahil hindi ka na nasa ilalim ng kautusan ng Diyos. Nasa ilalim ka ng biyaya. Ano yung pag sinabing biyaya? Dalawang kahulugan ng biyaya sa Bible. Una, unmerited favor. Yung bang pagpapakita ng kabutihan ng Diyos sa iyo na hindi ka naman karapat-dapat. At ikalawa, kakayahan ng Diyos. Yun, dun tayo sa ikalawa, yung kakayahan ng Diyos na nagagawa mong ma-overcome ang sin sa tulong ng Panginoon sa buhay mo. Tinutulungan ka niya na mapagtagumpayan mo ang kasalanan. Tingnan mo, pag nasa loob ka ng church, nakakapag-isip ka ba gumawa ng kasalanan? Wala. Di ba? Pag nasa loob ka ng simbahan, katulad dito, sa gawain ito, subukan mo maghapon ka sa church na ito, wala ka magagawang kasalanan, malibang ikaw na mismo ang gusto mong gumawa ng kasalanan. Amen? So, ibig sabihin, ilang oras na hindi ka makakagawa ng kasalanan. Dahil nasa gawain ka, nakapokus ang gawain mo sa Panginoon. Amen po ba? Yan, pag-aarian ng tao ang kasalanan. Hindi na dapat ikaw madaig ng kasalanan. Alam mo, halata mo sa tao ang nakakagawa ng kasalanan Pag tinatamad na siyang dumalo ng ganitong pagtitipon. Tinatamad na siyang mag-pray at magbasa ng Bible. May nagagawang kasalanan yan. Hindi pwedeng wala. Next Sunday, tatamarin kang umatin ng Sunday worship, tapos sa bahay ka na lang. May nagawa kang kasalanan mula Sunday hanggang Saturday na yun. Hindi pwedeng wala. Kasi yan ang humahadlang kasalanan sa atin at sa Diyos. Pero dapat, wag mong hayaang madaig ka ng kasalanan. At ikatlo, problema. Ang mga paghaharian ng tao ay ang problema. Hindi ka na paghaharian ng problema. Ang problema ay normal yan kasi we're living in an imperfect world. Hindi perfecto itong mundo. Talagang may mga problema tayong kakaharapin. Pero, tinuturuan tayo sa Bible, paano natin haharapin ang problema? Tinuturuan tayo, tawanan mo ang iyong problema. Bagamat yan ay sinabi ni Freddy Aguilar, pero biblical po yung sinabi yung awit ni Freddy Aguilar na tawanan mo ang iyong problema. Ang sabi ng James 1 verse 2, mga kapatid ko, sino dito mga kapatid ni James? Ituring ninyong buong kagalakan. Uy, matuwa ka daw kapag dumaranas kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok o problema. Pagka may problema ka daw, dapat daw ay tuwang-tuwa ka. Tignan mo ang Bible. Doon binabasa ko ito, sabi ko, hindi kayo nagkamali ng pagsulat dito. Nung bago-bago pala ako nagbabasa ng Bible, mali ata ito Kasi pag may problema ka, usually, iiyak ka, malungkot. Tingnan mo katabi mo, ba't malungkot yan? May problema siguro yan. Di ba?
Kaya malungkot yan. Hindi makangiti. Patawa ng patawa yung pastor, hindi mang ngumingiti. Tiyak, may problema yan. Mabigat ang problema niya. Pero sabi rito, mga kapatid ko, ituro ninyong buong kagalakan kapag dumaranas kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Ibig sabihin ganito, pag may problema ka, magtatatalon ka sa tuwa. Baklas ito. Bakit tinuturuan tayo na pag may problema ka, dapat daw ay ituring mo siyang blessing. Dahil ang problema pala ginagamit ng Diyos para maging matatag tayo sa ating Panginoon. Lumago ang spiritual life natin. Lumago ang relasyon natin sa Diyos. Lumakas ang ating pananampalataya. Kasi kung ang katawan natin, pinapakain natin ng pagkain, lumalakas tayo. Ano ang pagkain ng pananampalataya? Problema. Gusto mong lumakas ang faith mo? Manalangin ka na bigyan ka ng Diyos ng katakot-takot na problema sa buhay. Para lumakas ang faith mo. Yan ang sabi sa Bible. So, ibig sabihin, hindi ka dapat nagpapadaig sa problema. Huwag kang patatalo sa problema. Amen? Ngitian mo lang siya. Sige, lahat na may problema, taas ang kamay. Tapos, sabi mo, problema. Ngingitian lang kita. Sabi, ngiti. Di ba? Wala ka sa akin. Di ba? Isang ngiti ka lang. Talo ka na. Amen? Palagpakan naman natin si Lord. Tandaan niyo po yan. Pagka may problema ka, isang ngiti lang. Ang isulubong mo sa Kanya, taob yun. Bakit? Kasi ang sabi ng Bible, maliwanag, ikaw ang dapat maghari. Hindi ang problema sa buhay mo. Number 4, sickness. Ang karamdaman. Yan ang madalas naghahari sa buhay ng tao. Ang karamdaman. Pero alam niyo po, sabi ng 1 Peter 2:24, dinala ni Jesus sa kanyang sariling katawan ang ating mga kasalanan sa ibabaw ng kahoy upang tayo na namatay sa kasalanan ay maging buhay sa katuwiran. At dahil sa kanyang sugat, kayo ay gumaling. So, ibig sabihin, nagtatagumpay tayo sa karamdaman. Dahil sa sugat na tinamo ni Jesus Christ, nang siya'y hampasin, hatawin, at ipako sa krus at sibatin sa tagiliran, tumanggap ka ng healing. I-claim mo yan. Amen? Na ikaw ngayon ay magaling na. Kaya sabihin mo, karamdaman, binubugbog kita. Niyuyurakan kita. Wala kang kapangyarihan sa akin. Lumayas ka sa katawan ko. In Jesus' name. Amen. At kahuli-hulihan, 5, ano ang pag-arian ng tao? Ang evil spirits. Mga masasamang espiritu. Kaya, hindi tayo dapat nakakatanggap ng sumbong. Pastor, tulungan mo ako, binubugbog ako ng masamang espiritu. Hindi ka dapat magpapabugbog sa masasamang espiritu. Ikaw dapat ang bumubugbog. Dapat ang mga samang espiritu nagsusumbong kay Satan, Satan, bugbog sarado na naman ako doon kay Sister Dory. Sabi ni Satan, bakit maga-maga mukha mo? Binugbog ako ni Brother Jewels. Hindi nagtatagumpay ang evil spirits. Ephesians 2:6. Basahin natin, yung mga malinaw pa ang kanilang tenga. Sige. Bumasa ng lahat ang malilinaw ang tenga. 1, 2, 3. And God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Tignan niyo, tayo'y hari. Ang position mo, hindi ka nakaupo rito sa mundo. Nakaupo ka sa ibabaw ng mundo. Andun ka sa heaven kasama ni Christ na nagahari sa lupa. Wow, hallelujah. Ngunit, bago ko tapusin ito, ano mapupuna po ninyo sa paghahari ng Diyos? Kasama ba ang tao na dapat pagharian ng hindi? Exempted yung tao. Hindi natin paghaharian ang buhay ng ating kapwa. We are not to dominate man. We should love our neighbor. Kaya hindi natin dapat
na ang tao ay inaaway, binubuli. Nakuha niyo, kapatid? Huwag tayong mambubuli ng ating kapwa. Itigil natin ang anumang uri ng pananakit o panlilinglang sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsakit sa kalooban ng ating kapwa sa pamamagitan ng mga pagbibirong hindi maganda sa kanila. Amen? Minsan ganun eh. May mga parang biro pero masakit doon sa tao. Ang tawag doon ay pambubuli. Hindi yun ang pagdodominate. Ang tunay na pagdodominate sa tao ay pagmamahal sa kanila. I-dominate natin sila ng pagmamahal. Amen? Oh, tingnan nyo, baka akala kasi dominate, uwi ka sa bahay, oy, sabi ng Bible, ako raw ay hari rito. Anong hari? Mamaya, yung aso dumating, sinipa mo, hari ako. Tapos mamaya yung anak mo, humihingi ng pera, sinampal mo, hari ako. Hindi ganun, mali yun. Amen? We are not to dominate our neighbor. We should love them. We are not to manipulate our neighbor. Yun po yun. Kasi yung sinabing to dominate, ibig sabihin ng to dominate, to manipulate eh. Hindi tayo dapat mag-manipulate. Kaya, hindi dapat gawin ang panlilinglang, pamimilit, o mapanirang taktika upang kontrolin o impluwensyahan ang ibang tao para sa ating sariling kapakinabangan. Maraming gumawa niyan time ng eleksyon. Marami ang na-manipulate sa atin. Dahil sa pansariling kapakinabangan, gumamit ng taktika. Ginamitan ka ng 1,000. Ginamitan ka ng 2 kilong bigas. Bumigay ka naman. Hari ka sa mundong ito. Bakit ka pabibigay? Amen? Kaya mag-ingat kayo sa mahilig mang libre. Ito na naman tayo. Naku po. Dahil po pwedeng panlilinglang lang iyon para ma-impluensyahan ka para sa pansariling kapakinabangan ng tao. Pero hindi nangahulugan, hindi ka na manlilibre. Kaya ito tip ko sa inyo ito. Pag sinabi sa'yo, halimbawa, ikaw ay Rachel. Rachel, sama ka sa akin, ililibre kita. Sabi mo agad, Rachel, ano ang layunin mo, bakit mo ako ililibre? Lalo na kung lalaki yan, manliligaw ka ba sa akin? May gusto ka ba sa akin? May crush ka ba sa akin? Ganon yun. O may hihilingin ka sa akin na hindi ko kayang tanggihan? Wala. O yan usapan, wala. Sige, sulat mo, wala. May written pa yan. Kasi, tandaan niyo po kapatid, hindi tayo dapat mag-dominate ng sino man. And we are not to oppress people. Huwag tayo mang-aapi ng tao. Tatuhin natin ang ating kapwa ng may katarungan, dignidad at respeto. Iwasan ang anumang kilos o sistemang nagdudulot ng hindi makatarungan o malupit na pagtrato sa mga individual o grupo. Yung chinachangsigan ka, yung kinikis-kis ka sa pisngi, na yun ay hindi ka agree doon, ginagawa yun sa'yo. Pagka gano'n, kung meron man dito sa inyo, na chinachangsigan ka, nakaupo kayo ngayon, yung kamay niya gumagapang sa'yo, nakapatong nga sa hita mo, sumbong mo sa amin. Lalaki man, ginagapangan ka, o babae man, o kabataan man kayo, huwag kayong matatakot, magsumbong kayo sa amin. Sapagkat yan ay hindi dapat i-dominate ng isang tao ang kanyang kapwa. Labag yan sa utos ng Diyos. Amen? Sapagkat hindi po pwede na atin pong imanipula, i-oppress, i-bully ang sinumang tao. Hindi natin pwedeng alapinin ang sinumang tao. Huwag mong ituturing alipin mo ang sinuman. Amen? Yan ituri mong kapatid mo, kasama mong nagahari sa mundong ito. Kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid, kasama kong tagapaghari sa mundong ito. Let's bolt in. Amen? Kailangan tayo magkaisa
upang tayo ay magtagumpay. Amen? Sa pagpalain tayo ng Diyos, palampakan natin si Lord sa bagay na ating napakinggan. Kaya, tumayo tayong lahat. Sabihin mo sa tatlong tao, ikaw ay hari, at ako ay hari. Tayong lahat ay mga hari. Sige, sabihin mo sa tatlong tao, ikaw ay hari, ako ay hari, tayong lahat ay mga hari. Naghahari sa mundong ito. Ayan. Sige, tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Awitin natin yung majesty, worship His majesty. Sambahin natin ang hari ng mga hari. Tayo mga kings, let's worship our King of Kings. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty.
tayo sa ating pagkakapikit. Inawit natin kanina yung portion Kingdom Authority. Flow from His throne unto His own. Ikaw ay may Kingdom Authority. Yan ay dinisenyo ng Diyos sa umpisa pa lamang nalalangin niya ang tao. Ang tao ay binigyan niya ng kapamalaan para pagharian ang mundo. At ikaw yun. At yung kapamahalaang yun ay galing sa trono ng Diyos. Siya ang hari at ikaw ginawa niyang mga hari. At ikaw ay may kingdom dominion. Meron kang kingdom authority na napapailalim sa iyo ang lahat ng bagay sa mundong ito, maliban ang tao. Kapatid, hindi ka dapat magpatalo at hindi ka dapat magpadaig. Tumayo ka't bumangon ka. At mula ngayon, take control of everything. At sabihin mo sa pangalan ng Panginoong Jesus, I take control of every situation in my life. I am the king. God has appointed me as a king in this world. Lord Jesus, help me to fulfill the mandate that you have given to me in Genesis 1, 26 to 28, wherein you said, let them have dominion over all your creation. Panginoon, tinatanggap namin ang kingdom authority niyan na mula ngayon, kaya naming daigin ang mga problema, ang kasalanan, ang karamdaman, ang mga masasamang espiritu, at pangangalagaan namin ang aming kalikasan. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus.